napakadaming tanong nitong tanong na to. Napakaganda ng question, nakakabago ng buhay. Ba't ang ganda mo? Proud. Kilala ko na siya. Sige ka ko. Ano? Ulam niyo. Unat. Oh. Hello, mga Emerald. Welcome back to my vlog. So, yarn. Ba't ko nga ba kayo pinatawag dito? No, chase lang. So, today is December 29. Yeah. So, from 30 tomorrow up to January 3, lagari tayo sa work natin. So, ngayon ko siya gagawin. So, to have my final vlog for 2024, meron tayong simple sit-down vlog, Q&A for me. Sino pa ba? Diba? Yun. So, yun. So, before I ask you to ask me questions, mga curious kayo sa akin, yan, na ngayon, i-answer ko. Diba? So, yeah. Let's go! May baon ako. I have my baon. So, hindi siya haul, but kakain lang talaga ako. So, nakabaliktad siya, but it's a cafe latte and Family Mart, and I have a bread here, ham and egg. So, hindi naman ako nag-haul talaga. Wala lang, gusto ko lang lumapangers while doing this. May chips din tayo, potato chips, sweet and sour, Family Mart din. Yan. So, Family Mart lang kasi malapit dito. So, while answering your questions, is lalapang tayo, di ba? Pero may iba naman akong ginagawa. Kasi syempre nakaka-conscious din din. Ayan. So, let's go! Let's start our Q&A! Basta random questions lang siya. But I did 25. I have 25. Hindi naman yun lahat galing sa mga viewers ko. Kasi hindi naman ganun kadami yung may paki sa life ko. But for those who did ask me, thank you so much. And yun, yung iba, kinuro-kuro ko na lang siya, mga questions na parang siguro interesting din sagutin for me. So, let's start answering the questions. Yung pinakaunang nagtanong sa akin, mga minutes pa lang after I dropped that sa IG. Napakaganda ng question, nakakabago ng buhay. Hindi ko alam kung sarcasm ito, pero sasagutin natin. Ang tanong niya, anong ulam nyo? What the fuck? O, diba? Life-changing. So, ang ulam ko kanina is that hamburger steak. Ayun. Nabinili ko din sa Family Mart kasi late na tayong nagising. Galing akong night shift. Ayun. So, yun lang yun. This one naman, close to my heart. Yung iba hindi ko na name drop. But this is a family member who asked me, what makes you scared? Wow. So, since 2024, very new me na talaga siya. Siguro, if what makes me scared, inisip ko talaga siya nung na-receive ko siya. Ano nga ba? Siguro ngayon, ang isa sa kinakatakutan ko is that malayo yung life ko kay God. Oo. Kasi, hindi naman ako lumayo ng bonggang-bongga before, but there's a part of my life na hindi ko pa siya ganun know sa buhay ko. But now I know na mas napupurso ko siya sa life ko. So, yun yung isang bagay na natatakot ako na malihis ako ng landa someday. And, alam mo yun, cluelessly, mawala ako. But I know naman na we have a great God and hindi niya tayo lahat pababayaan. Yun. Ayun, what's a Japanese snack that now you're addicted to? Japanese snack? Siguro hindi siya snack but drink. Sobrang in love ako sa green tea. As in, anything na green tea, matcha man yun, na drink. Oo, na drink. So, yun. Hindi siya masarap, actually. Pero, I felt na parang I feel so healthy when I'm drinking it. Lalo na if kakain ka ng mga meat or something. So, talagang daily, I'm trying na nakaka-drink ako ng green tea. Diba? Kasi available siya dito kahit saan. Diba? Even cold drink siya. Yun.
Yun. What was the most surprising thing you discovered about Japan when you first moved there? So, yung first move ko po talaga, doon sa mga nakakakilala sa akin, is that I first moved here. Hindi man move talaga. First ko na-try si JP is 2018, nung nag-student ako dito. So, yun yung first talaga. So, ang super shocking sa akin is how quiet they are sa train, in public facilities, especially sa train. And hindi ka pwedeng mag-phone call. Kahit bulong-bulong lang. Parang, pwede mong gawin, pero for them kasi is kabastusan siya. So, never ko siyang ginawa. I never did answer a call or ako yung tumawag kasi somehow talaga titingnan ka nila with judgment. Oo. Hindi talaga. O kung hindi ka man nila i-judge, still kabastusan sa kanila. So, we are in their country, so let's respect yung mga bagay na they value, diba? What's the hardest thing about vlogging in Japan that your viewers might not know? Siguro yung distance of places. Like nung nag-Kyoto ako, magkakalayo kasi talaga siya ng so talagang bear with your battery. Pero in fairness, dito madami namang saksakan. Tsaka yun, may mga tawag dyan, power bank naman. So yun yung isang mahirap. So magkakalayo yung distance minsan ng pupuntahan mo, malayong lakad, so on and so forth. So talagang kailangan yung camera mo, yung phone mo is charged, ready kang lumaban. If there were a Pinay in Japan Olympics, what activity would you definitely win? Eh di syempre, pag malaki natin yung pagiging caregiver ko, kagalingan mag-transfer ng patient, bed to wheelchair, wheelchair to bed. Kaya nyo ba yan? Yeah. Lalaban ako dyan. Proud yarn. Ayun. So, hindi nyo pa nakikita yan. Siguro maybe someday. Siguro next year. Sama ko kayo sa work. Gusto nyo ba yun? Yeah. Try natin yan. Diba? Ito yung mga bread nila. Kaya cheese and ham. Laban na laban. May mayo din siya, in fairness. Share one goal of yours for 2025. Wala naman ako masyadong super plan. Ewan ko, hindi ako mahilig masyado sa ganun. Kasi, I have accepted na minsan, not everything go according to our plans. So, open ako for anything. Mga simple-simple lang yung trip ko. So, siguro, daming daday. More on finances part. Siguro, mabayaran lahat ng kayang mabayaran sana. And, makapag-save. Yun. More on like that. That's my goal. What are your New Year's resolution? Siguro, positive naman ako, pero mas positive pa in life. Siguro yun na lang. Positive naman ako. So, bagay, yun, mas ilaban natin yung positivity natin sa 2025. Let's go. So, what is the hardest part of vlogging for you? Actually, sinubulan ko si Camille in Osaka. Last part ng vlogging. Gusto ko lang talaga siyang gawing page. Tapos Japan, yung mga ginagawa ko. Sobrang dami kong photos, videos, ganyan. Gusto ko lang siyang i-share. Pero since, sige, ito na yung trend. So, parang yakapin na lang natin lahat. So, ito mismo yung vlogging yung pinakamahirap for me sa akin. Dun sa Camille in Osaka. And for vlogging, hindi kasi ako makuha na tao. Alam mo yun, hindi ako yung bawat kibot, kukunan ko, or yung sarili ko, ganyan. Pero vlogging nga nasi-share ko sa inyo kung hindi ko kukuhanan, diba? So yun, hindi ganun kadali. And nakita ko yung self ko. Sobrang conscious ko sa camera. Oo. For those na kilala talaga ako. At saka yung mga nakasama ko, nagbo-vlog, mas maganda yung bato ko pag yung normal, walang cam. Pero pag may cam, medyo pangit yung mga banat ko So yun, parang conscious ako in vlogging. Yeah. Hindi pa ako ganun kakomportable sa lente. Lente. Damn! Yun. Sana 2025, 'di ba? Baka yung next New Year vlog ko, grabe na yun. As a caregiver, what's the most rewarding and challenging part of your job in Japan? Rewarding part,
ito, sinagot ko din to sa mga interview ko dati. And I believe din naman sa sarili ko na the rewarding part of being a caregiver is that you are able to earn while extending your heart, your love dun sa tao. Hindi naman siguro lahat. Pero yun, yung parang, ang dami kasing kinds of job na pwede natin gawin. Pero yung, pag inaalagaan mo na sila, alam mo yun, yung nandun ka, and alam mo kasi, iba kasi hindi siya basta trabaho eh. Ewan ko, ako, hindi naman ako perfecto, pero nilalagyan ko ng puso hanggang ano. Kasi, syempre, di ba, parang tao yun eh. Di ba? Sa mga matatanda. So, I'm very thankful. And for me, I am blessed enough na nandun ako sa linya ng trabaho. Hindi siya madali, but na hindi lang ako kumikita, pero nakakapag-extend ako ng tulong, ng puso. Ayun. Di ba? Yeah, for me, that's the rewarding part. The challenging part, for me ano talaga siya, physical. Sa physical part. And, kasi nakakapagod po talaga minsan. And yung, like, ako maliit ako eh. Hindi ko nga alam kung naka 5 feet ako. So, challenging din talaga siya. Pero, ngayon, naisip ko siya while answering. Ang pinakamahirap, challenging part, for me, more than the physical part, is yung patience po. Hindi po ganun kadaling mag-alaga. Hindi po tayo laging perfectly fit or emotionally equipped. Minsan talaga may mga challenge days. Minsan sobrang busy and hindi lahat ng oras ganun sila kadaling alagaan. But your job, our job requires patience, 100% or 200, whatever the scenario is. Hindi po ganun kadaling i-deliver yung patience na yon. So, for all our kababayans, for all the caregiver, kudos po. Lalo dun sa mga talagang ginagawa yung trabaho nila kasi hindi po ganun kadali. Yeah, pero pray natin na yung pasensya natin is pahabain, palawakin pa ng Lord para mas makapag-deliver pa po tayo sa ating mga trabaho. Ayan, Camille as a caregiver. What's one thing you miss the most about the Philippines? Ngayon po talaga, food. Promise. Miss na miss ko na po yung food ng Pinas. From street foods, lahat. Kaya, please naman, pag pumunta ako dyan, umuwi ako. Huwag naman akong ayain sa mga Korean restaurants o kaya mga Japanese. Ayoko lang na nagcha-chopsticks. Pag nagkita tayo sa Philippines, Pinoy foods lang. Ayoko lang kahit anong chopsticks. So, ayan. Miss na miss ko na yung pagkain Pinas. Ayan. What's the best piece of advice you've ever received and how did it impact your life? So, this one, hindi ko to malilimutan. For me, the best piece of advice I have ever received was yung first job interview ko. Subaru. Oo, mag-aahente. So, that time, hindi pa kabaitan yung HR na yun, pero tumatak siya sa akin. Kasi, sabi niya, hindi ba nagayabang, but, kumbaga, I have achievements during my school days, no college, ganyan. So, ewan ko medyo bobo, yung pa-answer ko, pa-humble effect. Tapos, sinabi niya talaga sa akin na, ikaw yan, own it. Parang iyabang mo, ikaw yan. Diba? Kasi, pinaghirapan mo yan. So, yun, parang, ako kasi, ayokong masyadong ilagay sa head ko or sabi na, I did this, I was like this and this and that. Na hindi pala all the time kailangan mong maging humble. And yes, be proud, own your achievements kasi ikaw nga naman yun. You did it. And we could, hindi naman in a boasting part, pero pwede rin naman natin siyang i-represent sa life even though nang hindi ka nagyayabang in a proper way. And it impacted me so much after that interview. So far, lagi, minani ko na yung mga job interview. No one hang. Hindi ko po ulit na-try nito eh. Pero yun, sobrang laki ng impact nun sa akin. Parang, own it. Yeah. What's your favorite memory from childhood that always makes you smile? Pero siguro ito sa akin.
Siguro yung ano ko, elementary days, yung tanda ko nun, uuwi ako nun sa bahay, tapos dadaan ako dun sa bahay ng lolo't lola ko. Naiyak ako, Charis. Magbe-bless ako, ganon. Tapos, wala lang. Uuwi ako nun, ganon. Yung parang ang simple-simple lang ng buhay bilang bagets. Ganon lang yung life mo. Naiyak si bakla. Oo, ayan. Simple-simple lang nung life. Ganon. Tapos yun, wala akong pinoproblema. Nakatawa lang ako lagi nun. Tapos, ganon. Makulit na bata. So, parang, saya lang balikan na. Ganon lang kasimple yung buhay dati. Diba? What's something you've done that you never thought you'd be able to do? Ito, yung maging OFW and maging caregiver. So, syempre alam na natin yung kapasidad natin kahit pa paano. So ako, alam ko naman yung kapasidad ko. Matapang ako, adventurera ako, mapagtiis ako. Pero hindi ko talaga totally inakala na mapupull off ko siya. Na maayos naman ako so far, thank God. And yung caregiving, matagal na siyang in-offer sa akin. Kahit nung student pa lang ako, parang sinasagway sa, ba't hindi ka mag-caregiving? Hindi naman ako sa ayoko yung trabaho, but I know the requirements. Hindi po ganun kadali. Kasi sabi ko nga, hindi siya basta skill, loob yung tinatanong sa caregiving. Kasi mag-aalaga ka and you need to extend your heart. And it's a responsibility. So, hindi ko inakala na mapupull off kung maging isang OFW and maging caregiver. And thank you kay God na He equipped me and I am blessed and I'm happy where I am at right now. Itong pagbablog, oo, hindi ko siya talaga in my wildest imagination, kahit makuda ako, funny ako, hindi ko siya thing. Pero sabi ko nga, God has so much, alam mo yun, dami niyang alam para i-surprise tayo in life na magugulat ka na lang, uy, I'm walking on it. Hindi ko yun naisip, diba? But yes, I'm happy. Perfectly happy po. Ayun. What's one habit or routine you swear by that helps you feel your best every day? Oh, itong isang bagay na to. I just did it. Nakakahiyaman, lalo doon sa mga kasama natin dyan, Christian. I finally opened my Bible. And siguro more than half year. Hindi naman. Parang I did September or August, I think. Opo, I am reading my Bible na I tried it several times. Hindi po ako talagang sobrang Jesus something. But I'm so happy kasi this time, hindi po ako mabuting tao. Basta feeling mabait. Hindi po. And because I'm not any better, kaya po kailangan ko si Kristo sa aking buhay. Kasi hindi po talaga ako mabuting tao. I'm not. So, I'm trying to and yes, I still do sin. Sabihin, hindi po talaga. Yes, kaya nga po kailangan ko siya sa buhay ko kasi I'm not. And, yes, disclaimer, hindi po laging maganda yung nagagawa ko in life, but I'm trying to. She's trying. Give chance naman. Ayun. So, sa akin, yun po yung isang bagay na na-start ko na routine to read the Bible. Every day po. Thank you, Lord, nagagawa ko siya. Maliban lang pag night shift ako. So, yun, na-open ko naman siya. Chapter 1 a day or 2 or 3, ganyan. So, sobrang laking tulong po niya. And ang sarap na makasama siya, mabasa yung mga words niya. Talaga pong it's a daily bread, it's a lamp sa buhay ko. And so yun yung isang bagay na masishare ko na proud ako. And ma-advise ko din sa inyo na promise, napaka-helpful niya. It could change your life, grabe. 360 up and down, sobra talaga. So yun, proud to say na just finally doing it. Yun po. What's one skill you think everyone should learn in life and why? Ako siguro, emotional intelligence. Tikman natin bago ko sagutin. Bago ko sagutin. Diba? Ang tamis. Leche plan ata ito. Emotional intelligence, sensitivity sa feelings ng ibang tao. Kasi,
For me, lalo na ngayon, mental health awareness, napaka hirap, or for me, hindi napakahirap. I mean, as we extend our heart din sa ibang tao, maging sensitibo tayo sa nararamdaman ng ibang tao. Yung mga bagay na minsan, itikom na lang natin yung bibig natin, or mag-isip muna tayo bago natin bitawan. Kasi, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi natin alam. And minsan, ang daming hirap na hirap sa buhay. Niraraos lang yung bawat araw. So, sana, maging sensitibo tayo. Sana yun, ma-acquire natin yung emotional intelligence kahit papano, kahit konti. Kasi, alam mo yun, pampagaan man lang sa buhay ng ibang tao. Minsan hindi mo naman kailangan magbigay ng literal na bagay sa ibang tao. Pero yung, alam mo yun, pagkikare natin, alaman nila or hindi, ang sarap na. Nakatulong na tayo dun. So yun, sana. Diba? And, if you had the opportunity to start over in a new career, what would you choose? For those who know me, yung life coaching part, yun. So, siguro sana, mas mapurso ko siya, given the chance in life. Kasi, ewan ko, parang, grabe yung fulfillment na na-feel ko dun. Totoo. Then, what's one thing you've learned in the past year that changed your perspective on life? To put myself first. Grabe talaga. Yeah, hindi naman ano siya. Ano kasi ako sobrang sensitive ko. Napasobra naman tayo dun. Masyado akong sensitibo. So, I always put myself last or second. Sige, kayo na lang muna. Yung feelings nyo na lang muna yung nagmamatter. Ganun. Kasi, alam ko na matatag akong tao. Feeling. Pero totoo. Na at the end of the day, alam ko nakakayanin ko. So, I always put the others' welfare muna. Kahit alam ko na hindi madali sa akin, masakit sa akin, hirapan ako yun. But this year, I've learned, no. Yeah. Na wala namang magandang maging sensitibo para sa ibang tao, pero mas maganda na unahin mo dun yung sarili mo. Kung saan ka peaceful, kung saan ka masaya, alam mo yun, ano naman siya may proper way naman to do it nang hindi ka nananapak o nananakit ng ibang tao. And sabi nga, you cannot give something that you don't have. So if you put yourself first, you love yourself so much, you take care of yourself well, so mas maganda yung may extend mo sa ibang tao. Yun. So I've learned to put myself first this year. What's the best decision you've made in your life so far? For me, yung maging OFW, yung iwan ko yung Pilipinas, yabang. Pero hindi nga. Ako kasi yung tao na mahilig ako sa komportable lang. Ayaw ko ng responsibilidad kasi kilala ko yung sarili ko. Pag inilaban mo ko dun, ilalaban ko yan. So, most of the time, iniiwasan ko siya. Doon lang ako sa chill lang kasi kilala ko yung sarili ko diba? But this one, for me, I did really get out of my comfort zone. And because of that, ang dami kong natutunan. Ang dami kong nakita sa mundo na hindi ko nakikita dati. Ang dami, nagbago yung perspective ko in life, sa sarili ko, sa lahat. So, blessed enough na umalis ako sa comfort zone ko and nag-adventure ako dito. So, talagang ang dami niyang na-add up sa pagkatao ko. So, yun. For me, this is one of my best decision kasi lumago talaga ako bilang tao. What's the most beautiful thing you've seen or experienced in nature? Ako siguro yung beauty of falling. Beautiful. Mga autumn ng Taglagas. Sobrang mesmerized ako sa ganda ng Taglagas, ng autumn. Grabe how the color change and kung gaano siya kaganda. Diba? Na talagang there's beauty in falling. Charis. Pero hindi nga. Ang ganda-ganda lang niya talaga. Parang grabe, no? Kung gaano kaganda, how God intricately made or make the world. Diba? Diba? Parang napakahusay kung paano nagbabago lahat ng kulay na yun. Diba? And magbo-blossom again siya. Napakaganda po ng autumn. So, sobrang husay lang. 'Di ba? Na parang, it naturally happen. Ang galing, 'di ba? Na wala tayong ka-effort, pero,
makikita natin yun. We were about to witness that kind of beauty nang walang katulong-tulong from us, diba? Ang galing lang, napakahusay, diba? Ganda. What's a lesson you've learned the hard way but it's made you stronger? To accept life as it is. Ano yun? Hindi, na ako nga, yung isang bagay na na-learn ko talaga in life is that yung buhay, it is perfectly made, yin-yang, positive, negative, na huwag nating mahalin yung buhay if maganda lang yung nangyayari sa atin. Because there's a beauty even in pain, even in chaos. Parehas po siyang binigay sa atin ng Panginoon and parehas siyang pwedeng magdala ng maganda at magpalago sa ating pagkatao. So, yun. Before kasi, ewan ko, feeling ko we're on the rat trap na iniisip natin, achieve natin, lagi natin hinahabol yung comfortability, yung hindi mahirap, na no, even you're in your lowest, even mahirap, there's still a beauty in it. Hindi, huwag natin ikahon ng Panginoon sa positibo lang, that even in the negatives happening, He's there and He could transform us into something. So, minsan, ako sa akin, may mga pinagdaanan din ako in life na I feel so down, but I've learned to accept it, that moment, and still hope, able to hope in life, and yeah, ang saya, promise. So yun, na hindi madali yung mga negative na yun na pagdaan natin sa buhay, yung mga uncomfortable moments, but doon tayo lalago, doon tayo tatatag, and from then, yun, mas naging open ako both the positive and negative scenarios in life na sige, ibigay nyo lang. So yun, I believe mas tumatag ako in accepting that and in being able to see life that way. What's a moment in your life when you felt truly proud of who you are? For me yung Camille in Osaka. Siguro kasi finally, makulit naman talaga ang tao. Madami naman mga tropa ko dyan. Pero siguro yung Camille in Osaka, I finally open a door or a window in my life na sige, you could have a peek of me. So yun, parang feeling ko somehow confident na ako to share something about me. Hindi naman talaga si Camille in Osaka yung parang to brag about or wala naman siyang masyadong pinaglalaban in life. Gusto ko lang talagang may mag-share. Feeling ko may masya-share ako. Pakaalam nyo ba? Pero yun nga, na parang for me, confident ako na magkaroon ng idea yung tao about me. So, I could say na finally, I am proud of myself. Hindi naman finally, mas naging confident lang ako sa sarili ko. That's why I am able to pull off na itong Camille in Osaka. Ayan, so for those na natutuwa, na-enjoy naman, matuwa lang tayo. Pero yun, thank you so much, and for those na nakaka-appreciate, and for those na darating pa, yeah, thank you po. Thank you. Yeah. What inspired you to start vlogging, and how has your journey been so far? Para talaga sa akin is yung mga photos ko na inaamag na sa cellphone ko. So, gusto ko siya i-share. So, yun. Kaya, nag-start ako doing a page. Pero sabi ko nga, yakapin na natin ng buo yung trending ngayon. So, I did vlogging. Sure out. And how has your journey been so far? Ano siya? Bittersweet for me. It's a bittersweet journey. Hindi po kasi siya talagang madali para sa akin. Kaya sabi ko, for those na content creator, kudos, kasi hindi po ganun kadaling maggawa ng video, mag-produce or whatever, mag-content, even dun sa, alam mo yun, yung mga gagawin mo dung salita. Hindi, ewan ko, hindi ko lang siguro siya talaga gamay. Ewan ko, hindi ganun. So, hindi po siya ganun kadali, but it's sweet kasi, yung pag nakita mo na something, yung napag-deliver ka, ang saya lang. And for me, I'm so happy in a way na kung paano ako nagdi-deliver, yung kahit minsan inis na ako, pagod na ako, pero ayun, nakakapag-produce pa rin, nakakapag-content pa rin ako. Hindi man sa vlogging hindi ko po talaga masyadong focus yung vlogging. Pero yung makapag-post lang ako, so yun, tapos malalike ng mga random peeps na, wow, na-appreciate ko talaga siya. So it's a bittersweet journey.
Yeah, dugot pawis po yung mga ganun. Hindi lang halata. Yeah. So, bago natin yung last question, dun muna tayo sa isa. Dun sa kasamahan ko dyan, na nagpapakahirap din dito. Ang tanong niya, ba't ang ganda mo? Get some help. Hindi ko rin alam. Alam mo, ang dami ko nang ginawa in life to know that. To know that. Charis. Pero for me, the beauty is in the eye of the beholder. Charis. Pero lahat tayo maganda. So, wala akong gusto kundi sana lahat tayong magaganda ay pagpalain sa darating na 2025. Ayan. What advice would you give to someone thinking about moving abroad for work or study? Go girl, go boy, go everyone. For those na nag-iisip na mag-aral or magtrabaho abroad. For me, hindi lang siya money-wise or for adventure lang, ganyan. Ang dami niya talagang matuturo sa'yo na hindi matuturo sa atin kung magstay tayo, kung saan tayo. Hindi naman ibig sabihin ito lang yung venture, ito lang tayo lalago sa pag-abroad. No, but for me, it is a different path, it's a different journey, and it has something to offer din na for me talagang mag-a-adapt sa pagkatao natin. Ang sarap mag-dwell sa ibang kultura, mag-adjust sa ibang lengguwahe. Ang dami mong matututunan, hindi lang dun sa lugar kung saan ka napadpad or dun sa mga tao, but even sa sarili mo. Ang dami mong madidiscover. And, yun, sa akin, there's a lot pala to explore pa and to see. So again, guys, it's my 5th vlog. Ginawa ko talaga siya kasi for 2025, diba? So, it's my 5th vlog. Yan. So, to end 2024, I have this one, a simple Q&A para magka-idea kayo. Sino nga ba to? Charis. Yun. But, guys, thank you. I so much enjoy this new journey, venture sa akin, trying this one. Salamat for those who connects with me. Mahal na mahal ko kayong lahat. I'm so blessed to have you guys and to start, that I have started this journey. Salamat po. And again, see you next year! Kung ano pa bang pwedeng ibanat ni Camila Inosaka. And yun, I'm so excited. Wish you all well and bagong taon para sa ating lahat. And before I end it fully, dun sa mga nag-drop ng question, salamat po to my loved ones, friends. And doon sa kapatid ko, yung sa tulis, yeah, nakapag-tuli na. Charis. And Edu Bugay, wow, special mention. So, sabi niya, I love you, ate. I miss you from Maguindanao. From Maguindanao pa po siya. Ayun. So, thank you for supporting me and everything. So, again, Happy New Year and thank you so much. With love, XOXO, Okini, Camille in Osaka. Signing off for 2024. Thank you!